Praise the Lord. Sige nga po mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon dahil ang gagaling po ng ating praise and worship team. Praise the Lord. So, ayan. Sige po, tayo po muna ay manalangin bago tayo mag-start. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, muli, we thank you and we magnify your name, Panginoon. We continue to praise you today, Panginoon, with all our hearts, mind, soul, and strength, O God. Panginoon, salamat dahil mahal niyo po kami sa kabila po ng aming mga pagkukulang, mga kasalanan araw-araw. Sabi niyo po sa Roma, Panginoon, nung makasalanan pa kami, namatay na kayo, Panginoon, para sa aming mga makasalanan dahil sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat dahil tinatawag niyo po kami everyday, Panginoon, at kami po ay patuloy, Panginoon, na dadala ang aming puso sa umagang ito, sapagkat muli, maririnig po namin ang inyong tinig, Panginoon, kasama po ang aking mga kapatid. Nadalangin ko po, i-ready niyo po ang heart namin, Panginoon, huwag niyo pong hayaan na ma-opposite po ang ibig sabihin ng mga salita niyo o mabalintad po ng enemy. Continue to guard our heart and this place with your holy blood, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, praise the Lord. So mga kapatid, magandang umaga po muli, no? So last week, ang nag-discuss po ang ating very energetic brother na si Brother Harold. Siya po ay para ko ng kapatid din, biological brother, kasi lagi po kaming magkasama sa school. Kami po ang body sa school, praise God. Isa lang din po yung aming faculty, no? Kami po ay under ng CAS. Okay, and last week he discussed the transform lives. Ang ano po niya, ang example niya po sa Bible ay si Saul. Saul na naging si Paul. Tama ba? Si Saul na naging si Paul. Okay? Ano pong na-notice niyo dun sa total transformation na yon? Si Saul po ay dating terrorist. Okay? Siya po ay isang terorista ng mga sumasamba sa Panginoong Jesus. Kasi during his time, ang kanila pong sinasamba po yung mga sulat po ni Moises padating po kay Yahweh, na kung saan tama naman po yung way of thinking nila pero yung way of action nila mali. Sabi nga ng Panginoon, they are worship me with their lips but not from their heart. Sabi sa Yahweh sa Old Testament. That is why nung dumating po si Jesus, itinuro niya, sabi ng Panginoon, I am the light. Nung dumating po si Jesus, di ba? I am the light. Bakit po? It's another way of saying yung light po ay ini-expose niya na po yung kadiliman patungo sa kaliwanagan. Para ngayon po, ang salita po ng Diyos ay liwanag para po ma-expose po yung mga kamalian din natin. No? Mali po yung mga kung paano po tayo mag-isip, kung paano po tayo kumilos, kung paano po tayo makipag-relate, makipag-relationship sa kapwa natin ay mali. That is why tinatawag ni Jesus yung sarili niya na siya po ay liwanag. Ang ibig po sabihin ng liwanag, para makita po natin yung mali nating mga gawin. Okay, kaya nga po, pag nandito tayo sa church, sa salita ng Diyos, kung mapapansin nyo po, no, meron tayong peace. Di ba? Meron po ba kayong peace? May love. Kaya yan po pag-aaralan natin today. Bunga ng Espiritu. Character formed by the Spirit. Ang karakter na binago po ng banal na Espiritu. Hindi po tayo binago ng girlfriend natin. Lord, pag binigay niyo po sa akin talaga itong girl na to, mababago po talaga ako. Ha? Pag binigay niyo po ako ng promotion, magbabago na po talaga ako. Tama po ba? Pag po bumait yung asawa ko, mababago na po ako. Tama po ba? Yan yung mga makamundong ways. Kaya yung sinasabi nga po, yan po ang sinusunod ng tao before. Yung self-will o yung makasariling hangarin. Pero nung dumating po si Kristo, binigyan niya po tayo lahat ng liwanag at ang maganda po nun, ang sabi niya, bibigyan ko rin kayo ng tagapagtanggol. Sino nga po yung tagapagtanggol? Ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, meron siyang bunga. Para makita po natin, ay, thank you, Lord, mali pala ako. Minsan kasi mayabang din ng tao eh. Hindi, kaya ko na yan. Nagsisimba naman ako, tsaka nagdadasal naman ako. Very wrong. Pero yung pamumuhay natin, may bunga, pero yung bunga po, hindi makakain, mapakla, may lason. Kasi ito po ay bunga ng masamang espiritu.
espiritu. Pagkakaingit-ingit, pagkakabahabahagi, pagkagalit, pagsiselo-selos. Okay, nakakalungkot po, meron po kami kapitbahay namatay, sinakal ng kanyang kaliging partner. Babae, nakagraduate lang, kabatch nila sika. Nalulungkot ako kasi may ganito pong pangyayari, kapitbahay lang namin. So nung nalaman ko yun, nalungkot ako, and then natutuwa naman ako dun sa isa kong kaibigan. Pumunta siya sa amin kahapon sa bahay, si Kuya DJ, Tita Carol, no? Akala ko bibili ng isla, yung pala binalita po yun, at ang sabi niya, Brad, ituloy mo yung gawain mo sa church para kumalat yung salita ng Diyos dito sa may atin. Kasi nga, gawa po nung pangyayari, graduate, nakagraduate lang ng college, sinakal ng lupit ng kanyang living partner. See, nakakamatay po ang bunga ng masamang espiritu. Ganun din po tayo. Hindi literal na namatay yung physical na katawan natin nung nagkasala po tayo sa Diyos, pero namatay po yung kaluluwa natin. Akala natin, alam niyo po ba mga kapatid, ang mga ginagamot lang natin, mga sakit sa katawan ngayon, no? Katulad ko, ang dami kong iniinom na gamot. Pero ang totoo po ang totoo pong sakit natin, yung sakit sa kasalanan. Na kung saan, kahantong po ito saan? Sa malagim na apoy ng impyerno. Okay? Marami po, focus po tayo sa health natin, okay naman siya. Pero, ang mas bigyan po natin ng focus, yung susunod na buhay. Yung kaluluwa natin na kung saan hindi pa safe. Because we are not living in the knowledge and under the Holy Spirit of Christ. Okay? So ngayon po, check po natin, ang sabi po dito, nakafocus din po ito sa family, no? Para mas maintindihan natin mabuti kung anong ibig po sabihin ng bunga ng banal na espiritu. Okay? Sa bawat pamilya, may mga panahon ng saya, may panahon ng lungkot, may panahon ng katahimikan, at may panahon ng tensyon. Ang question po dito, agree po ba kayo sa statement na to? Sa family to, family. O, pagka sinabi natin, family, lahat po yan meron. Okay, kasabi ko nga sa inyo, family po, hindi lang family sa bahay. Family sa office, okay, family sa school, may mga kaklase tayo. Family sa tambayan, mga gano'n, mga kaibigan natin, okay? So, lahat to, nangyayari po. Ulit, bawat pamilya may mga panahon ng saya, panahon ng lungkot, may panahon ng katahimikan, at may panahon ng tensyon. Ang tanong po dyan, ano ang bunga ng buhay na pinamumunuan ng Espiritu Santo? Dito po ba sa mga nabanggit, meron po ba dyan ng bunga ng banal na Espiritu? Kaya makikita po natin, okay? Pero, bilang isang Kristiyanong pamilya, tayo po yun, okay? Tayo ay tinatawag na mamuhay hindi ayon sa damdamin, kundi ayon sa Espiritu ng Diyos. Pag Espiritu po ng damdamin ang pinamuhay natin, ito po pa rin yung lalabas. May saya, may panahon ng lungkot, may panahon ng katahimikan, at may panahon ng tensyon. Kaya nga, nakakalungkot kung mapapansin nyo po, kung sino pa yung laging magkakasama, siya pa yung palaging nag-aaway. Hindi nyo ba po napansin yun? Instead of, habang tumatagal, parang adobo, no? Habang nilalagay mo sa ref, painit ka ng painit, pasarap ng pasarap sa bahaw. No? Mabuti pa yung adobo. At mabuti pa ang saging may puso. Okay? Pero, ang pamilya, habang tumatagal, palala ng palala ang problema. Bakit po? Kasi, hindi nga namumuhay sa Diyos. Hindi namumuhay sa banal na Espiritu at namumuhay po sa Espiritu ng mundo. Ano po ba Espiritu ng mundo kay Nico? Makasarili. Aminin na po natin yan. Alam niyo po ba, sabi sa Bible, meron pong madaya sa katawan natin. Alam niyo po kung ano yun? Ano po madaya? Anong pinakamadayang part ng katawan? Puso. Thank you. Alam niyo, praise the Lord. At yung puso na yun po, may dalawang klase ng karakter. Okay, ano po yung una? Alam niyo po kung ano po yung una? Ano po? Yun nga, madaya. Masama yung puso. Ang una niyang karakter, madaya. Ano yung pangalawang karakter? Ano po yung pangalawang karakter? Rebelde. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, madaya. Rebelde. Ang puso.
Kaya nga po, sa totoo lang po, hindi natin maramdaman yung joy. Sabi po ni Paul, ni Apostle Paul, sabi niya po doon, rejoice. I say it again, rejoice. Kaya maraming tao, kahit na kay Kristo na, tensyonado pa din. Bagsak pa din ang buhay. Wala pa rin siyang joy. Bakit? Kasi namumuhay pa rin kung minsan ang tao sa ating mga makasariling hanay. Pero, again, bilang isang Kristiyanong pamilya, tayo ay tinatawag na mamuhay hindi ayon sa damdamin, kundi ayon sa Espiritu ng Diyos. Yan po ang calling sa atin mga kapatid. Hindi po namatay si Kristo para tayo po ay magkanya-kanya. That is why, tingnan niyo po, nakita niyo po yung spirit ng love nung bumabagyo na. Puro tayo prayer, chat, kumustahan, etc. etc. Di ba? Bakit? Kasi dati hindi naman tayo gano'n, especially ako, nako, kailangan ko i-secure yung sarili ko talaga, kailangan ko mag-waterproofing ng araw na yun, mag-waterproofing ako sa pader, huwag lang pasukin ng bahay namin. Pero, I praise God kasi tinuruan niya ako ng pag-ibig. Kasi marami, yun yung sinasabi ng Kuya Ricky natin, marami, kaya malungkot po. Bakit po? Tayo po ang gumagawa ng pag-ibig natin. Pag nakapanood po tayo ng mga ang tawag dito, love story, ay pagtapos manood, lovable na rin, okay? Biglang na switch, nanood ng Batang Quiapo, kada labas naman ni Kala mo gusto makipagsuntukan lang, yung mga ganon. Parang, alam mo siya, si Cardo Dalisay, may influence tayo ng mundo, and na nakakalungkot dito mga kapatid, tayo po ay nasi-shape ng mga napapanood natin. Kung sino nag-influence na sa atin, ay madali pala magtanim ng durian, makapagtanim din sa likod ng bahay na. Bakit? Kasi ito yung napanood natin. So, ganun po na-shape yung buhay natin. That is why, we are meant always to, tawag dito, yung ginagaya natin yung iba, to compare. Ayan. Kaya nagkakaproblema po, hindi po natin na ipumumuhay yung salita ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos. Okay? Number 1 po ang topic natin again, ang bunga ng Espiritu ay katangian ni Kristo. So lahat po ng bunga na sinasabi po ni Kristo sa atin sa Galatia, ayun po siya. Okay, siya po yun. So ibig sabihin, anak po ba tayo ng Diyos? Natingin nyo nga po yung katabi niyo kung anak po siya ng Diyos. Amen ba? Okay, kung anak po tayo ng Diyos, eto rin po dapat yung bunga natin. Okay? Sabi po rito, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Would you imagine mga kapatid, kaya binanggit yung walang batas laban sa mga ito? Kahit sa batas ng lupa, hindi ka makukulong pag ginawa mo ito sa tao. Lalo na sa Panginoon, hindi ka pupunta ng hell kung meron kang ganitong puso. Masarap, no, mga kapatid, no? Imagine niyo, may pag-ibig kayo. Yung pag-ibig na hindi makasalili, tinanong si Kristo, di ba? Dinalay niya yung buhay niya, ibinigay niya para sa atin. Pero ang totoo nun, ang Ama muna sa langit, ang binigay yung anak niya para lahat tayo maligtas. Why? Kasi meron siyang unconditional love sa bawat isa sa atin. Tayo, meron ba? Wala. Bakit? Makasarili ang puso po natin. At sinasabi po nga lagi ng Bible, tayo po ay madalas madaya. Kaya nga ang sabi niya, ingatan nyo ang salita ko sa inyo. Kaya nga po, nakakalungkot, may nag-i-explain ako kahapon sa guy, no? Ang ginagawa niya po sa puso niya pala, kahit nasa Panginoon siya, ginagawa niyang parang sisigla ng mga, habang nandito pala sa church, natutuwa ako sa saba, iniipon niya po yung mga negative thoughts. Iniipon niya. Tapos na BS ko kagabi, iniipon niya, tapos, nung pagkaipon niya, bigla siyang mag-meditate, tapos, ba't ganun yung kapatid ko, napaka-chismoso, ganun po yung ginagawa niya sa heart niya, kaya, nalulungkot ako, parang siya, naging call siya sa Panginoon. Sabi ko, hindi
hindi yan ang design ng Panginoon sa heart natin. That is why He came, kasi greedy na tayo, makasarili na tayo, makasalanan na tayo. Pero ngayon, nakigad na tayo, bakit yung puso mo, saan ka naman nakabasa sa Bible, na ang puso mo ay kailangan gawin sisigla ng mga negative thoughts. O kaya nga nag-chat, hindi daw makakasimba, ipag-pray siya. Actually mga kapatid, yung word na ipag-pray, medyo maging crucial po tayo doon. Okay? Tama po yung prayer, don't get me wrong. Pero, baka mamaya blasphemy na po yun. Ano ibig sabihin ng blasphemy? Ginagamit natin yung mga language ng Bible, ng Panginoon, para lang po tayo maging mukhang malinis. Hindi po. Ang totoonan, kahit po kayo ipag-pray ng 1,000 mga kapatid natin, kung ayaw nyo talaga pong baguhin yung sarili nyo, ay hindi po kayo mababago. That is why sabi nga, merong grasshopper Christian. Yung grasshopper Christian, pag hindi nagustuhan dito sa church, ano na naman doon sa kabila. Merong mas nakita, ay, ayoko dito, may sabongero. Doon talaga naman. Hindi mo nakita, ikaw mismo ang problema mo. Okay? So, dapat meron po tayong pag-ibig, kagalangan, kapayapaan, at itong mga bagay na ito po ang karakteristik ng Panginoong Jesus, at yan po ang bunga ng lahat po ng sumasamba sa Kanya. In spirit and in truth. Okay? Sa Galatia 5, tuloy po tayo, at pinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Ito po yung sinasabi ni Marin Queen, yung intro niya, no? Hindi lang po si Kristo ang napako sa krus. Wala po siyang kasalanan. Tayo po yung makasalanan. Pero binayaran niya yon nung naniwala po tayo, ibig sabihin, kasama rin po tayong napako sa krus. Ibig sabihin, tinatanggap po natin yung kaligtasan na binigay ni Jesus. Kung hindi po natin ito na-appreciate mga kapatid, hindi po natin mapapatotohanan to sa sarili natin. Okay? Ano bang itsura ng Kuya Nico? Wala lang, napako lang si Christ. Okay lang, thank you, niligtas mo. Ganun po ang thoughts. Kaya nga, sabi ko nga, ang mangyari siguro, Sabado pa lang, kung mahal ko talaga ang Panginoon, magre-repent na ako, ipag-prepare ko na yung araw ng linggo, excited na ako, and magpe-prepare ako ng maaga, matutulog ako ng maaga ng Saturday, para pag Sunday, hindi ako antok, kasi si Kristo ang inimit ko, hindi si Kuya Nico. Ganun ba? So, ganun po pag na-appreciate yung ginawa ni Kristo sa kanila. Ready lagi. Kahit saan po dalhin, ready lagi na ipangalan ng word ng God kasi kasama na po tayong naipako sa krus. At hindi na po tayo nabubuhay kundi si Kristo na. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, tinan niyo po, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Kasi saan po namumuhay ang marami? Sa emotion. Bakit po? Nakapanood na naman ng love story na nag-break up, akala nila ganun din sila. Okay? Yung isa nga po, dati iyak ng iyak, nung parang napanood ko din yun sa YouTube. Iyak siya ng iyak, no? Kasi ang ganda talaga nung love story, ewan ko, kila Dingdong Daddy Shot. Only, tinotice, alam niyo kung ano nangyari? Wala nga pala siyang girlfriend. Akala niya may girlfriend, dalang-dala talaga siya. Yung pala unan niya lang yung kasama niya. See? Napakadaya. Ang dali pong madaya ng puso. Kaya nga, kung madaling madaya to, tawag po dito sensitive. Kaso, nakakalungkot dito, mga kapatid, nagkakaroon siya ng kalos. Habang po tayo ay ginagrab po natin yung opportunity ng mga bagay makamundo, ang nangyayari po, yung malambot na sensitive ng puso na yon, nagkakakalyo yun. Bakit po ba nagkakakalyo? Kaya nga, may kaibigan ako, malayo pa lang yung kaldero namin, bagong luto, hindi ko malipong init. Pag doon ko kayo, bito ko dinakot na. Wala man lang kayong init. Nung kinamay ako, aray! Alam niyo, ang daming kalyo. Kaibigan ko siya, at sabi ko, yung pala advantage yung maraming kalyo, talagang kahit yung init, hindi mo naramdaman. Ganun din po ang puso. Nakaupo po kayo dyan. Pero, ang layo ng iniisip nyo, ganun ba? Wala kayong, hindi nyo, parang ayaw nyong i-absorb yung word ng God. Yan po, ang tawag po dyan kalusay. Pag may ganyan po tayo, ingat po tayo mga kapatid. Bakit? Hindi po natin ina-acknowledge ang Panginoon sa buhay natin. Ang Panginoon po, gusto ko po siyang ipakilala sa inyo, no? Siya lang naman po ang gumawa ng langit at ng lupa. At kung anong meron po tayo, galing po sa Panginoon. Alam nyo,
meron po ako napapanood na testimony, 18 siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero nung nakarating na siya sa, dahil may cancer siya, Lord, pagalingin siya ng po ako. See? Nakakalungkot, no? Kung kailan tayo may kailangan, hindi naniniwala sa Diyos yun, ha? Ibahin pa natin yung sarili natin, ha? Hindi siya naniniwala sa Diyos talaga. Talagang blasphemy siya, kinokontra niya yung salita ng Diyos. Nung nagkasakit, Lord help me. Sa Indonesia nangyari, nagka-tsunami. Alam niyo lahat ng Muslim, Jesus, tulungan niyo po kami. See? Alam niyo kung minsan, hindi niyo ma-appreciate ang Panginoon kasi malakas pa tayo. Okay? Meron tayong magandang position and possession sa buhay natin. Pero, the moment na nakita mo yung dating gobernador, yung ER, yung emergency room, at tayo nakaano na doon, ubos po ang luha natin, kakaiyak sa Diyos. Gusto po ba natin yun? So, wag na po natin siyang kaya sinasabi nito, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. We are not human beings. We are spiritual beings. It is because of sin, nagkaroon po tayo ng word na human being. We are created in His own image and likeness. Therefore, we are spiritual being. Kaya dito, ini-insist po ni Pablo na mamuhay po tayo sa Espiritu. Ang katawan po natin ito, na ilalagay natin ng lotion, ng pabango, ito po ay yari sa alintabok. Tama po ba? Amen po ba? Ito po, pag ito sinunod nyo, alam nyo kung namang matatrap kayo. Kasi bakit? Hindi po siya pupunta sa heaven. Hanggang 6 feet below the ground lang po siya. Sabi sa Bible, sa alabok kayo nang galing, sa alabok din kayo babalik. Kaso minahal niyo yung alabok. Pinakain niyo maduduming pag-iisip. Pinakain niyo ng mga makasariling pagnanasa. Ayan tuloy. Ang sasabihin lang sa inyo ng katawan. Di ba naalala niyo yung si Eva si Adam, pinakain niloko nung jablo, nung ahas. Ay dumating ang Panginoon. At tinan niyo, nagturo-turuan na. Sabi kay Adan, sino naman ang nagpakain sa'yo? Ayun po kasi si Eva eh. Ikaw naman Eva, sino? Yung ahas eh. Ay yung ahas. So ikaw naman ahas, sabi ng ahas. Natila yung ahas, di ba? Ganyan po ang itsura natin ngayon. Palagi po tayo naloloko many times. That is why even preparation in giving, parang in preparation in worshiping God every Sunday, hirap na hirap po tayo. Kasi we always tend to parang tawag doon to exploit yung nung laman natin, yung sarili nating spirito. Yan ito, bigyan niyo po ng dito, no? Kung binigyan tayo ng buhay ng espiritu, mamuhay din tayo ayon sa spirito. Okay? So, sige po. So, pag namumuhay sa espiritu, ito po yung mga tao na hindi na po sila nakikihalubing o hindi na po sila sumusunod sa ayon sa mundo, sa ikot ng mundo, kundi sa Bible na po, sa salita ng Diyos. So, ayan po yung love. Love, peace, faithfulness, joy, goodness, gentleness, patience, self-control, and kindness. Ito po ang mga karakter ni Kristo nung nag-aral po siya, o yung nag-aral po siya sa mundo. Meron siyang love, may peace siya, kaya kahit ano pong bato nyo sa kanya, okay lang. Iilagan ko lang yan, aalisan ko lang kayo, pero never siyang magagalit sa inyo. Bakit? Meron po siyang self-control, may gentleness siya. Pag nagsalita siya, hindi po siya yung mayabang, hindi po niya, ako mayabang pa, pero pag nakita niyo po magsalita si Jesus, napaka-gentle niya. Okay? Full of wisdom. Ano pa? Meron siyang faithful. Ganun niyo po yung regalo ng Panginoon, no? Kaya pala wala akong faith sa Panginoon. Ang faith pala, galing din sa Panginoon. Faithfulness, ayan po, oh. Okay? So, kung meron po tayong pananalig sa Panginoon, galing din sa Kanya to. Kaya sabi niya, hindi ako pinili nyo, ako unang pumili sa inyo. Pero paano natin gagawin yun? It is through Christ. Kailangan po natin siyang tanggapin as Lord and Savior. Hindi po tayo ang Lord. Hindi rin po tayo ang Savior. Okay? Si Kristo po. Goodness, kindness. Okay? So ito po yung mga bunga na kung saan siya po ay Panginoon. Na kailangan kung may anak siya, kung kiniklaim po natin na anak po tayo ng Panginoon, eto rin po tayo. Wala puno ng mangga na ang bunga ay santol. Wala pong ganun. Kung ano yung puno siya ang bunga, kung ang puno po natin ay si Kristo,
ang bunga po natin ay ito. Ayun po yung sinasabi na bunga ng banal na espiritu. Hindi na po tayo mamumuhay sa tensyon, galit po sa mananloob, etc. kung hindi dito po sa mga bagay nito. Ngayon, may narinig kang parang chismisan sa loob ng church. Okay? Meron po ba nakalagay dito na patulan? Wala po, di ba? Kasi minsan, para malaman nyo lang po ito, kailangan po siyang matest. Di ba? Dinadaan po yung ginto sa apoy para makita kung totoong ginto. Ganun din naman, sabi ng Panginoon, mas malaga ang pananampalataya nyo kaysa sa ginto. Kaya kailangan ko itong idaan sa mga pagsubok. Kaya naman, pag dumaan na maraming pagsubok, magala kayo sapagkat ito ang nagpapatatag ng inyong mga pananampalataya. Okay? Dumaan sa pagsubok. Nagpabiktim na, patay. Wala na ang inasa na sa tawang lahat ng bagay, patay. Wala na po dito yung bunga. At tayo naman ay pumatol din, ako po. So i-check po natin lagi to. Lagi po natin pag-pray na Lord, give us your Holy Spirit para makita po natin na namubunga po tayo. Okay, so yan po yung mga bunga. Ano pong katangian? Hindi ito bunga ng sarili nating lakas, okay? So maganda mag-discuss po natin din yan, no? Yung bunga ng banal na espiritu, mga kapatid, una, hindi po yan nabibili. Hindi po natin kailangan mag-overtime, hindi po natin kailangan mag-ipon para mabili po yan. Bigay po yan ng Panginoon. Hindi po yan pinaghihirapan. Okay, binibigay po yan. Okay, hindi ang bunga ng sarili nating lakas. Hindi ito checklist na kailangan natin piliting maipalabas. It comes naturally. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, kung ang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip na palitan na ng bago yung banal na espiritu. Okay? Kung meron man po tayong kinakagalitan ng panahon o masama ang loob natin, kung nakilala talaga natin si Kristo na bago na tayo, okay? Ano po mangyayari? Hindi na tayo nagagalit, pinapatawad na natin siya, kahit pa hindi nahingi ng tawad. Babalik po tayo sa kanya with reconciliation heart. Bakit? Kasi meron po tayong love. And that is the fruit of the Holy Spirit. Pero, kung love po natin ay inasa natin sa sarili natin, ang mangyayari, I can forgive you, but I cannot forget you. Yan po ang love ng mundo. Pero ang love ng Diyos, it keeps no record of wrongs. Marami. Wala pong puwang sa kanya ang masama. Nagagalit siya sa masama, natutuwa siya sa katotohanan. Iniibig niya ang katotohanan. That's love of God. Okay? So, hindi siya checklist. Siya po ay lumalabas pusa. So, paano po mangyayari ito, Kuya Nico? Tanggapin po, isurrender po natin yung buhay natin sa Panginoon. Surrender na po ba ang buhay niyo sa Panginoon? Praise the Lord. Okay? Sige. Alang hirap na hirap umuwi na. Okay lang naman. Kita ko naman. Joke lang. Okay, so ipag-pray po natin yung mamaya, tanggapin po natin si Kristo. Okay? Praise God. Next po. Ano pa? Ito ay resulta ng malapit na ugnayan sa Diyos. Kung tayo puspos ng Espiritu, ang mga ugaling ito ay natural na lalabas. Okay, so ibig sabihin po mga kapatid, kung tayo po ay gusto po natin ang Panginoong Hesus, nagugutom po tayo lagi sa kanyang mga salita, kulang po ang araw pag hindi tayo nagpe-pray, kulang ang araw pag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, pumapasok na po tayo sa yung red, ugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, relationship sa Diyos. Ayoko na ng mga bagay na makamundo. Enough is enough, kailangan ko ang Panginoon. Kailangan ko ng kaligtasan. Kaya masaya ako mga kapatid nung kilala niyo si Hogan na nahala tayong age no. Ako hindi ko kilala. Okay? Na si Hogan ay naku po, bata pa ako na wala pang TV sa bahay, nakakagat ako ng aso sa kapitbahay, kakapanood ng Hogan. O wrestling no. Eh yung noong panahon po, konti lang may TV, yung may gano'n, yung may bahay. Okay, so, dun sa bahay ng kaibigan ko, ang dami laging bata at saka matanda, gawa nga ng wrestling. Kaya, noong panahon, dami yung basagulista, akala hindi talaga nadugo pag sinusuntok yung mukha eh. Arte lang pala yun, no?
At talagang sikat na sikat si Hulk Hogan, no? Pero I praise God, totoo pala, akala ko AI, nung namatay siya, pinipreach na pala niya, prior to his death, pinipreach niya na pala si Kristo. At natutuwa siya, nagpabaptism siya. Mamaya may baptism po, yung kinukulbit po ng banal na Espiritu, magpabaptize na rin po. Okay? Tapos, ano pong nangyari? Namatay siya peaceful dahil meron siyang Kristo. Okay, tayo, bad boy, no? Ang ano niya po, parang influencer po siya ng malakas, matapang, walang kinakatakutan sa mundo. Kasi nakikipagsuntukan sa sampu, talo yung sampu pag nakikinig siya. Okay? Pero, nung nakilala niya si Kristo, namatay siya peacefully with Christ. Praise the Lord, no? Alam niyo ba kung sinong ganon? Si Undertaker, kilala niyo? Nako, talagang, ang totoo palang buhay nun, ang sinasamba niya, devil. Kaya pala yun yung pinoportray niya. Kasi, doon talaga sa yung lugar niya, sinigod din eh, para simenteryo talaga, tas madilim palagi. Kaya wag yung gagawin sa bahay niyo, yung madumi, makalat, mabaho, evil spirit ang gustong-gusto na. Pero yung gustong-gusto lang amoy sunrock, amoy downy, dumi, yan po yung mga Holy Spirit, gusto nila mabango. Ayaw nila nung magulo. Okay, si Undertaker, ganun din. Sobra pala, natutupay ka ba ang kulugan niya din? Nakala ko, invento lang yon. Yung, alam niyo kung ano nangyari, yung asawa niya na share ng gospel sa isang grocery, pinalo tapos sa asar na, kasi nga nagpapatugtog na eventually, na parang na-touch siya nung word ng God, nung araw na yon, kinilala niya si Kristo at tuwan-tuwa siya na sa sobrang tinagal niya, ang dami niya sanang nagawang masaya sa buhay niya, binalot niya sa kadiliman. Lalo nung sumikat siya, tuwa siya sa dilim. Lalo siyang ginawang parang cemetery yung kanyang lugar. Pero nakilala niya si Christ, na bago po talaga siya. Amen? Hindi ba totoo ang Diyos? Imposible. Totoo po ang Diyos. Alam niyo, maraming tao ngayon, baka isa po sa atin meron pang unbelief sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Wala po kasi tayong ibang tinitingnan kundi yung mundo, yung mga chismoso, yung mga magnanakaw, yung mga walang hiya. Walang hiya, hindi murera. Okay? Yan po ang pinapasok sa ating sa heart natin. That is why, hirap na hirap po tayong tingnan ng Diyos. Okay? So, yan po ang gusto ng Panginoon. Ang banal na Espiritu po ay natural na lalabas. Okay? Sige po, that's number 1. Number 2, ang lihim ng pamumunga ay pananatili kay Jesus. So ano pong secret? Paano mamunga? Makikita po yan sa 1, 15, 4, and 5. Ang sabi po rito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Kaya hindi naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Okay? Gustong-gusto po natin ang grace ng God. Gustong-gusto po natin ang miracle ng God. Gustong-gusto po natin ang love ng God. Gustong-gusto po natin pagalingin tayo ng God. Pero pag sinabi ng God, basa ka ng Bible, anak, pagagalingin kita. Lord, ang dami ko pong ginagawa. Pag sinabi ng God, church ka, Lord, wala po ang tayo. Kaya dito, ang binabanggit ko, anong secret para po tayo mamunga? Manatili. Remain still. Okay? Kasi pag ganyan po ang itsura po natin, dyan na po, yung bunga po, may bunga na tayo, pinalalago pa niya. Ito po itsura para mas maganda. Kita niyo po, anong prutas yan? Opo. Ano yung kinagat ni Eva? Okay, walang sinasabi sa Bible, ha? Walang sinasabing apple. Okay, bunga lang. Ang bunga na yan ay bunga ng tama at ng mali. Gusto mo makakita nun? Wala po na, wala. Kasi hindi na po yun hinayaan ng Panginoon. Nasa atin na kasi siya. Hindi na po yun ang bunga yung tama at mali. Okay? Yan po ay bunga ng mansanas sa ibang bansa. Ganyan po kahitik. Okay, sa John 15 sinabi rin po, ang sabi po doon, ano raw po ang gagawin sa sangang hindi namumunga? Puputulin.
At yung lumalago ay ititrim pa para lalong lumago. Alam niya ni Kuya Daniel, si Kuya Daniel, ang daming halaman. Gusto niya yung mga, nagtitrim ka rin ba rin? Hindi, parang ano siya, ornamental rin. Okay? So, ganyan mga kapatid. Kung gusto natin mamunga sa Panginoon, manatili tayo. Bumabagyo man, mag-pray tayo. Okay? Meron nga po nakausap, wala raw pamasahe. Sabi ko, ay, meron po sagot dyan. Ano po? Wala kong pamasahe magbasa ng Bible. Bigyan ko kayong Bible. Alam niyo, marami tayong reason paglapit sa Diyos. Pero again, wag na po natin hintay mga kapatid na ano po. Yun na nga po tayo sa ER. Lord, bigyan niyo pa akong second chance. Promise, susunod na ako sa inyo. Mga kapatid, lahat naman po tayo pupunta sa pagpanaw. Pero, i-enjoy natin ang buhay with Christ. Alam niyo ba, ginawa ba tayo ng Diyos para maghirap? Hindi po, choice natin to. Okay, speaking of choice, ang faith po mga kapatid, hindi po siya emotion, dahil ko sinasabi, siya po ay choice. Okay? Ang pananampalataya po ay pagpili, hindi po dahil lang masaya tayo ngayon, may faith ako kay God. Mamaya, pinagalitan ng PS leader, ayoko na kay God. Yan po ang faith with emotion, or faith through emotion. Okay, dapat po ang faith choice. Si Kristo po, choice yung kanya, kaya kahit krus ng Kalbaryo, binigay niya yung buhay niya kasi pinili niya tayo dahil pupunta lahat tayo sa impyerno. Pinili niya tayong mahalin. Pinili niya maging faithful sa atin. Kaya nga, kahit sa kamatayan ay naandun pa rin siya sa atin para sa maligtas lang tayo. So, ganun din po gawin natin. So, ito po, ang sikreto po ng pamumunga ay pananatili. Okay? Sino po nakakita na nung mga kapatid? Yung ano ba yun? Bouquet of flowers sa isang, nga tawag na flower vase. Tapos po ang kamay. Di ba? Ang ganda na, no? Yung flower vase, punong-puno po ng bulaklak, let's say rose, maganda siya sa una, pero bilang lang kayong 3 days. Di ba? Lungkot na niya, gano'n. Tapos mamaya-maya patay na, gagamba na pala na mamahal. Ganun din po, yung mga taong hindi nananatili sa Diyos. Masaya ngayon, paglabas po ng gate na dilaw, mga simangot na naman. Pamukat mo, next week, wala na, hindi na church. Bakit? Sila po ay kawawa. Wala pong kawawa. Kung may kawawa man dito, yung isang namatay sa atin na wala namang kasalanan, pero siya po nagbayad sa atin, si Kristo. Pero, after nung ginawa niya, binibigyan niya po tayo ng chance na bumalik tayo sa Kanya. Kaya i-grab po natin, manatili po tayo sa Kanya. Okay? Ano pa po? Sabi nito, gaya ng isang sanga na hindi pwedeng mamunga kung hiwalay sa puno, hindi tayo mamumunga ng spiritual na ugali kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Kaya mga kapatid, again, lagi ko po kayong ini-encourage, love your biggest leader. Okay? Lagi po kayong makipag-ugnayan sa kanila, mag-Bible study kayo, at ito po ay hindi po dinesign ng Panginoon dahil walang meaning. Meron po. Gusto po niya tayong manatili sa Kanya. Hindi tayo makakapamunga pag wala po tayong ugnayan sa mga dinelegate niya sa atin. Okay? Okay. Ang lihim pa rin, kaya araw-araw kailangan natin magdasal bilang pamilya bago po mag-picture ng mga food. Dasal muna tayo. Magbasa ng salita ng Diyos bago mag-Facebook. Magpatawad at magmahalan bago po tingnan yung kasalanan ng iba. Patawarin nyo na sila. Okay? Magpasakop sa Espiritu, hindi sa emotion, feelings. Ay wala, kuya, hindi ako pinansin, kaya hindi ako nagsimba Kaya hindi ko na po tinapos, hindi ko na talaga kaya, kuya. Kesa magkasala pa ako, may justification pa yan yun pala, totoo na hindi niya kayang mahalin ang Diyos. Sabi ko nga doon sa isang kuya, gusto mong mahalin ka ni sis. Alam mo kung ano sikreto? Mahalin mo muna si Christ. Siya na ang bahala kay sis. Okay? Hindi si sis ang bahala kay Christ. Hindi pag minahal mo si sis, sis, ikaw na bahala sa akin kay Christ. Wala pong ganun. Maging sentro po ng pag-ibig niyo si Christ. That is why, marami po ngayong family and even yung mag-boyfriend-girlfriend pa lang, naglagi sila ng tamang problema. Why? Kasi God is love. So wala sa kita nila si God, walang love. Ang love, makasarili. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Kung hindi ko na yung nakuha, galit-galit na tayo. Hindi po ganun ang love. Ang love po
ang love po ay unconditional. You cannot define it. You cannot measure it. Kung gaano po karami kasalanan natin, sabi ni Kristo, mas lalong nadadagdagan yung pag-ibig niya sa atin. At hindi po ito masusuko. Okay? So that's number 2. And number 3, ang pamilya ang unang dapat makakita ng bunga. Sa inyo, nakasentro po sa pamilya. Ang pamilya ang unang dapat makakita ng bunga. Sabi po rito, hindi sapat na mabait tayo sa ibang tao. O, listen po dito ha. Hindi po sapat na mabait tayo sa ibang tao, tapos sa loob ng bahay, mainit ang ulo o malayo ang loob natin sa isa't isa. Ulit, hindi sapat na mabait, hindi po pabaitan ng bunga. Okay? Ang bunga po ay pasunuran sa Panginoon. Hindi sapat na mabait tayo sa ibang tao, tapos sa loob ng bahay, mainit ang ulo o malayo ang loob. Meron po bang ganitong family? Kung may ganitong family, dahil nandito po tayo po yung maging silbing liwanag doon sa pamilya natin. Okay? Kasi tayo nakakita. Dapat ang una nakakakita ng bunga ng Espiritu ay ang ating pamilya. Ano nga po yung bunga ng Espiritu? Love, joy, peace, patience, perseverance, ano pa yun? Goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, ito po dapat yung una nilang makita sa atin. Okay? Bagsak po ako dyan. Sobrang bagsak po ako dyan. Okay? Naamin ko na po. Pag nakita ko marumi na ang bahay, nako, talaga may hirap talaga itong mga kapatid ko. Okay? Pero, ang maganda doon, napo-form yung love namin sa loob ng bahay. Okay? Sabi ko nga, kahit malinis ang bahay, pero wala naman po na form na love, madumi pa rin yan sa harap namin. So, dapat yung bunga na to ay ibigay po natin, maipakita natin. Bakit po kailangan natin maipakita sa pamilya natin? Para maniwala po sila na ano po, buhay ang Diyos. Ang dami pong alam ng mundo ngayon, wala po talaga Diyos. Kaya nga, pag Holy Week, patay ang Diyos. Pwede tayo magkasala. Tara, ina muna tayo, patay ang Diyos. Diba? Bilhin mo, sakalin mo yung mahal mo sa buhay. Marami pa pong case na ganyan. Hindi na po sila natatakot sa Diyos. Bakit? Paano po sila matatakot? Hindi naman nila alam talaga buhay ng Diyos. Namana lang naman nila sa pamilya nila, magprosesyon ka, magprosesyon. Namatay yung kandila, buksan dun sa ano. Hindi po ganon. Ang totoong Diyos buhay po, ang gusto niya mamuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. We have Trinity God, the God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag sinabi mo sa ibang relihiyon yan, sak mo naman nalaman yung kapatid. Wala namang ganon. See, bakit? Ang motives nila masama. Ang motives nila, gusto nila yumaman sila, sumikat sila. Pag dumating ng liwanag, sabi ng John, ayaw na po nilang tanggapin yung liwanag dahil sila ay masama. Hindi ayaw nila ma-expose yung kasamaan nila. Pero tayo, praise the Lord, hindi man ngayon ganun ka-abrupt, pero ang banal na Espiritu po na pumikilos po sa atin. Okay? And I praise God for that. And next po, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano pong mga tanong? Nararamdaman ba ng pamilya ko ang pag-ibig ko? Okay? Nakikita ba sa akin ang kapayapaan kahit may problema? Ano pa? May kagalakan ba ako kahit pagod o may pinagdaraanan? Bagsak din po ako dyan. Sana hindi kayo bagsak. Okay? So, ayan po. Dapat makita. Ayaw ako pag ni Pag o kaya ni Manugang ko, ni Bayaw ko, ayaw ko pansinin eh. Kasi wala nga po pa silang God. So kung tayo po ay nakaigad na, pakita po natin sa kanila. Nahiya po siya rin. Di pakita po natin yung ilaw natin. Pakita po natin yung natututunan natin. Love, joy, peace, patience, perseverance, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Okay? O parang kahit gano'n, kaya ako natutuwa po sa nanay namin ni Mrs. yung in-laws ko. Masaya kami. Sinira na namin sila ilang beses, medyo in denial pa, pero definitely, nag-aano na siya, nagtatanong-tanong na siya, ang ganda, natutuwa po ako. Okay, bakit? Kasi pinapakita namin ni Mrs. Praise the Lord, yung mga bunga ng banal na Espiritu. Dati, Beth, ang dami-dami ng tao sa inyo. Siyempre, magulang. Ano po pinapakain nyo dyan? Gano'n. No?
So sabi namin, Nay, magmahalan daw, sabi ng Panginoon. Masusundin po namin ang God kesa dun sa pagtitipid. Ay, gano'n, no? Maya-maya, alam nyo, tinamaan siya. O Nico, dalhin nyo na itong mga gulay sa bahay nyo. Madami kayo sa... Sino po nakapunta sa amin? Dami laging kamote, mga repolyo, beans. O dalhin nyo na yan. Lakad na, madami tao lagi dyan kaya Nico. Dalhin nyo na. Dahil nyo, nahawa na sila. Ang galing, no po, no? So, ganun ba? Pero kung nakita nyo, ano ba itong magulang ko, simba ng simba, pero lagi nag-aaway. Mali po kasi yung sinisimbahan. Sabi nga, hindi na tanong ngayon kung naniniwala ka sa Diyos. Ang tanong na ngayon, anong Diyos ang pinapaniwalaan mo? Revolto ba? Obispo ba? Ministro ba? O si Kristo na pinako sa krus, nagbigay ng buhay niya sa atin upang tayo ay magkaroon uli ng relasyon sa Kanya. Kasi minsan nga, bitin, ang katwiran natin, kaya po namatay si Christ para bayaran yung kasalanan natin. Bitin po ang message. Kaya po siya namatay, hindi lang para doon. Para hindi po tayo bumalik sa mundo at yung makasalanan, ibalik po niya tayo kay Kristo. Ibalik po tayo ni Kristo sa Ama. Meron po tayong pananatili. Meron po tayong relasyon. Bakit po? Hindi pa rin doon natatapos. Para po tayo magamit ng Panginoon doon sa mga nasa kadiliman. Minsan bitin no? Kapag tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Kaya yun, nung pagkatanggap kay Jesus, kung ano-ano ng kabulastugan ginawa, ligtas na ako, sabi ni Pastor Nico, atay. So pag nag-share po tayo ng gospel, i-complete po natin pagka nagpa-follow up na sila. Ang ano po yun, liligtas tayo, malinis na tayo, ayaw na tayo magkasala sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos. That is why may BS po tayo. Okay? Bakit po kailangan mag-BS? Para matutunan din natin, akayin yung galing tatay natin, mamamatay yung pupuntang impyerno eh. Galing po natin sa kanya. Okay? So, magagawa lang po natin ito kung ano daw, kung nananatili. O pa, yung ano po, yung word na nananatili, ilagay nyo na po sa vocabulary words nyo. Remain. Nagre-remain ako kay God. Every time I conduct Bible study, nagre-remain ako kay God. That is why hahanapin yung BS speaker ko. Kasi nagpapatuloy ako sa Diyos. Okay? Pag hindi po tayo nag-BBS mga kapatid, tayo nyo ang daming reason. Okay? Ano nga po ulit yung pumapasok sa atin ngayon, yung rights na natin. Pagod ako, kailangan kong gawin ko, rights na. Wala na yung responsibility bilang anak ng Diyos. Hindi po pwede magsama yung rights natin at yung responsibility natin sa Diyos. Okay? Tandaan niyo mga kapatid ha, pagaya natin magpa-BS ninyo, ang dami yung reason. Kasi tama naman, rights niya. Kaya nga sabi ni Kuya tama naman, self-righteousness. Right yun kaya ang hirap mabago. Alam natin, tama yun. Pero, ang tama po talaga, nag-comply po tayo dun sa responsibility na binigay sa atin ng Diyos. May responsibility po tayo, hindi pwedeng wala. Okay? Okay. Pero ang question, yun nga, bakit po minsan ang hirap natin gawin ito? Sabi po, nung pinabasa kong buo kay Neil Anderson pa rin, sabi niya ron, one of the problem of many Christians nowadays is that they don't have a true knowledge of God and His ways. Yan. Mga kapatid, post tayo dyan. Pwede po natin aminin yan. Kaya po, hindi po tayo nagkakaproblema tayo sa pagsunod sa Diyos. Bakit? Kakaunti po yung knowledge natin about kay God. Kaunting-kaunti lang. Sabi niyo dito, they expect Him to respond in certain way or answer prayer a certain way, their way, not His, and when He doesn't comply, they say, forget you, God. Okay? Kaya nga, dahil konti lang po ang kalaman natin sa Diyos, alam niyo po ba ang lahat ng tao sa buong mundo? Ang tingin po sa Diyos, genie. Na pagka po kiniskes, may lalabas na wish. Pag hindi po lumabas, kaya nga dati, magsimbang gabi ka. Pag natapos mo yan, matutupad mo yung wish mo. Tama ba? O, wala akong natupad. Nakuyat ako, natuto ko, na high blood na ako. Gawa ng kuyat lagi. Bilhin din yun. Pagkatapos ko na, natupad nga yung wish ng doktor. Magpa-check up ka para may maintenance ka. Okay? So dito, ang nakakalungkot po, kaya hindi tayo makasunod daw sa Diyos. Ang problema talaga, gusto naman natin. Kaso, yung sarili nating ways. Hindi po yung ways niya. Ang nangyayari, pag hindi po nasagot ng Panginoon yung ating mga prayer, kinalimutan na ako ng Diyos. Yan po, hindi na tayo nagtutuloy. Kaya nga, ang gagawin natin, itong kotse ko, ako nalang mag-iipon sa trabaho.
trabaho ko. Kaya ako todo kayo, laging overtime. Kasi ayaw naman sagutin ng Diyos yung kotse ko di ako na lang ang magpapakapagod. Hanggang nagpo-fall away ka na po pala sa Panginoon. Okay, yun ang problem. Agree po ba kayo dito? Kaya tinignan ang ganda nung sabi. The problem is not with God. He is the perfect faith object. Okay? Faith in God fails only when people have a faulty understanding of Him. Yan po ang problema. Yung maling pagkakaintindi sino si Kristo. Yung iba pag may boyfriend o may girlfriend, yun na yung Diyos nila. Mali po mga kapatid. Yung asawa at anak natin, hindi natin sila Diyos. Ang Diyos po natin, ang Panginoong lumikha sa ating lahat. Okay? Pero ba't di po natin ito maintindihan? Kasi nga po, ang mapapatawag si pastor-pastorang Nico ng mga BS, ayaw natin talaga dyan. Pagka may quiet time, may devotion, kahit ako inahype na every morning, 5 a.m. to 6 a.m., basta lang huwag niyo po sabihin na wala akong time conflict. O ako na, sige na, mag-a-adjust. Para 5 a.m. to 6 a.m. andungan. Wala pati, meron pa rin problema. Okay. Kaya nga po, ano po nangyari? Wala na. Nagsasarili na, problemado. Hindi kilala ang Diyos. Tinatanong pa, lagi pang piniplay yung kay Galilee kung natutulog pa ang Diyos. Wala na. Hindi po talaga natin masusunod ang Panginoon, mga kapatid. Okay? So, huwag niyo po rin sabihin yung meron pong ganitong klaseng mindset, know it all. Sorry hindi ko naman kayo pero iwas po tayo, ini-encourage ko po kayo, hindi ko po kayo ginajudge. Wala pong karapatang mang-judge. We are called again to encourage one another, we are called to love one another, not to judge one another. Okay? Huwag niyo po, don't get me wrong mga kapatid, may mindset na ganito. Naku po, John 3:16 lang pala. Yung pag-plus po, di ba? Ito po pag-uusapan natin, John 3:16. Alam ko na yan, kuya Nico. Ang gagawin na doon, nawala yung internet. Sorry kuya, medyo nagputol-putol po. May natulog na pala. John 3:16 lang. Kaya ano sabi ni Jesus doon sa mayaman? May isa ka pang hindi nagagawa. Di ba nagawa niya na raw lahat ng bata pa? Mayroon pang isa. Ano yon? Ibenta mo yung ari-arian mo, bigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. At umalis ang mayaman na lubhang nalulungkot. Kasi lubha siyang mayaman. Sabi ng Panginoon, mas makakapasok pa ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa sa isang mayaman sa kaharian ng langit. Ano yung kayamanan na yon? Kayamanan ng kahambugan. Pride of life. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. This is not from God, but from the world. John 3:16 na naman, kung hindi ko ayoko yan. So, yan po ang problema natin, mga tao. Meron tayong maling pagkakaintindi sa Diyos. Kahapon, pinuntahan ako ng kaibigan ko. Sesilang ko lang kasi nga, pinalita sa akin yun. Sabi ba na huwag na ako, matanda na ako. See? Okay, mali talaga yung pagkaintindi sa Diyos. Ang sabi niya, tinan niyo po, ang ganda nito. If you want your faith in God to increase, ano pong kailangan natin gawin? You must increase your knowledge of God. Okay? If you have little knowledge about God and His Word, you will have little faith. Hindi po ako nagsabi dahil. Okay, wag po kayo sabi sa manting sa akin, no? Hindi po ako banal na aso, mga kapatid. Ito po sinasabi sa atin ng pastor para ma-encourage po tayo. Okay? Hindi po sila binigyan ng mga gift, ng mga knowledge, para po sila manlait ng tao, ng friends ng tao, kundi encourage po tayo. Bakit maliit po yung faith natin? Maliit yung knowledge natin sa Panginoon. True enough. Kaya ang daming bagsak sa math. Tama ba? Konti lang yung knowledge sa math. Kaya may isa lang magaling, doon ang kopyahan. Ganun ba? Kasi marami siyang alam, nag-aaral talaga siya. Ganun din po dapat tayo. Okay? Gusto natin maging masaya. O di, punta po tayo sa joy. Gusto mo yung joy? Punta po tayo sa Panginoon. Okay? Kaya nga po sabi dito, someone has said that success comes in Ken. Hindi Kansas. Sumangin Kansas. And failure in finance. Okay? Sabi dito, may nagsabi daw, ang katagumpayan daw ay naguugat saan? Sa kaya ko. Pero yung failure, yung ayoko po hindi ko maintindihan ko ano po yung salita ng Diyos kasi ayaw niya. Hindi niya ginagawa talaga.
Pero ang mga success people daw, ito yung talaga, I can do all things through Christ who give me strength or who strengthen me. Kaya nga, bibigyan ko po kayo ng encouragement. 20 lang naman to. Give me 1 hour pa. Okay? Sige. Dalawampung paniniwala. Ito po ay biblical lang. Dalawampung paniniwala kaya natin dahil kay Kristo. 20, I can believe because of Christ. Okay? Sabi number 1, sabi po rito, bakit ko sasabihin hindi ko kaya? Kung sinasabi ng Biblia na kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalakas sa akin. Pwede nyo mag-check po sa yung verse lang, Philippians 4:13. Okay? So, bakit po natin masabi hindi kaya po natin because of Christ? Okay? Number 2, bakit ako mag-aalala? Ayan na. Sa aking mga pangangailangan. Kung alam kong tutugunan ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan, ay sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Philippians 4:19. Kasi si God po ang mayaman, di po ang boss natin. Okay? Number 3, bakit ako matatakot kung sinasabi ng Biblia na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kung hindi ng kapangyarihan, pag-ibig, at mahinahong pag-iisip. Ganda, no? Praise the Lord, no? 30 pa. Number 4, bakit ako mawawala ng pananampalataya sa pamumuhay para kay Kristo kung binigyan niya ako ng Diyos ng sukat ng pananampalataya? Si God po ang magbigay ng faith sa atin. We need to receive lang po Christ as Lord and Savior. Number 5, bakit ako manghihina or bakit ako magiging mahina kung sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ang aking lakas at magpapakita ko ng lakas at kikilos dahil kilala ko ang Diyos. Napag-usapan namin ito Tita Carol kahapon. Kasi Tita Carol, pinagpe-pray niya yung sakit niya doon, wala akong sakit. In the name of Jesus. That's faith. Okay, number 6. Bakit ko paipulutang kontrolin ako ni Satanas kung ang nasa akin ay mas makapangyarihan kaysa nasa sanlibutan? 1 John 4:4. Okay? Ano pa po? Bakit ko tatanggapin ang pagkatalo kung sinasabi ng Biblia na palagi akong pinamumunahan ng Diyos sa tagumpay? 2 Corinthians 2:14. Okay? Sana po ma-absorb natin. Number 8. Bakit ako mawawalan ng karunungan kung si Kristo mismo ang karunungan ng Diyos para sa akin at ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan ng sagana kung ako'y hihingi sa Kanya? Hihingi, no? So, yan po, dapat alam natin niya para po yung knowledge natin kay God, umasa po tayo sa Kanya. Number 9, bakit ako malulumbay kung may pag-asa ako at maaari kong alalahanin ang kagandahan loob, habag at tatapatan ng Diyos? Ano pang reason ba't malulumbay? Andyan po ang binibigay ng Diyos. Number 10, kalahati na. Bakit ako mag-aalala at mababalisa kung maaari kong ipagkatiwala kay Kristo ang lahat ng aking kabalisaan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa akin? 1 Peter 5:7. Okay? 11. Bakit ako mabibiyag ng anumang bagay kung may kalayaan kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon? Okay? Number 12. Bakit ako makakaramdam ng pagkakahatol kung sinasabi ng Biblia na wala ng paghatol sa mga nakay Kristo Jesus? Roma 8:1. Okay? 13. Bakit ako makakaramdam ng pag-iisa kung sinasabi ni Jesus na siya'y laging kasama ko at hindi niya ako iiwan o pababayaan man? Ayan po, dalawang verse yan. Okay? 14. Bakit ko iisipin ako'y isinumpa o malas? Naku po. Kung iniligtas ako ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan upang matanggap ko ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. It's the Lord, ang ganda, no? Amen po ba? Medyo may tumatama na po ba? Sige, dinan pa natin, ha? 15. Bakit ako magiging malungkot? Kaya lagi nakasimangot. Kung tulad ni Pablo, matuto akong makontento anuman ang kalagayan ko. Okay? Kaya si Pablo, kahit nakakulong, umaawit pa rin ang mga worship ng mga spiritual songs. 16. Bakit ako makakaramdam na ako'y walang halaga
Kung si Kristo ay naging kasalanan para sa akin upang ako'y maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Binigay ni Kristo siya umako ng kasalanan para po tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ano pa? Bakit ako makakaramdam ng kahinaan sa harap ng iba? Kung alam ko, kung ang Diyos ay panig sa akin, sino ang laban sa akin? Ganda, no? Okay. 18. Bakit ako malilito? Kung ang Diyos ang may akda ng kapayapaan at binibigyan niya ako ng kaalaman sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nanahan sa akin. Espiritu, may banal na espiritu po tayo. 19. Bakit ako makakaramdam na ako'y bigo? Kung ako'y higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan ni Kristo na umibig sa akin. Roma 8:37. Okay, and lastly, 20. Bakit ako pababayaan ng mga suliranin ng buhay kung maaari ako magkaroon ng lakas ng loob dahil tinalo na ni Jesus ang sanlibutan at ang mga problema nito. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, lahat po inako niya na mabuhay lang po tayo ng may love, joy, peace, patience, perseverance. Diba? Ano pa? Hirap. Gentleness, faithfulness, and self-control. So, yun po ba? So, bilang pangwakas, mga kapatid, nakikita niyo po yan? Nakita niyo po yan, mga kapatid? Tingnan niyo po yung katabi niyo kung ganyan po ba. Isa na lang, bago po tayo magwakas. Ayan. Ayan. Totoo po yan, mga kapatid, ha? Yan po ang hindi connected sa tayo. Ganyan po ang itsura niya. Malunghibay. Malungkutin. Okay, pangwakas, sabi po dito, namumugama ang iyong buhay ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Kung hindi pa, huwag kang panghinaan. Hindi ka nag-iisa. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin. Mga kapatid, pag po tayo nagkakaproblema, huwag po sa tawang lapit. Sa Diyos po, pray. Tapos alam niyo kung saan kayo ililit ng Diyos, sa BS leader niyo. Wala na pong iba. Okay? Pangwakas, hindi natin ang hamunin natin ang sarili bilang pamilya. Magsimula ng family devotion bawat linggo. Okay? Magpatawad agad. Huwag gayaang tumagad ang tampuhan. Ipag-pray ang isa't isa araw-araw. Hayaan ang Espiritu ang gumabay sa ating mga salita at desisyon. Praise God, ang ganda. Ano pa? So, umpisa natin ito. Sama kayo bukas sa amin. Morning siya. Ang bunga ng Espiritu ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging konektado sa kay Jesus. Kapag tayo nanatili sa Kanya, ang ating pamilya ay magiging mas mapagmahal, mas matiisin, at mas pa. Okay, praise the Lord, glory to God. At ito po ang ating mga discussion po. Palakpakan po natin. Tayo po lahat ay umuli at manalangin. Panginoon, minsan pa, patuloy po kami nagagalak. Salamat po sa lahat ng bagay na ang pagkapako niyo sa krus ay hindi lang po pala paglilinis sa amin, Panginoon, kundi lahat ng bagay na kalungkutan ng isang tao ay kinuha niyo na rin upang lahat po ng ito ay matagpuan namin sa inyo, magalak po kami, at kayo po ang maging object of faith namin. Dalangin po namin, Panginoon, na lagi niyo tuturuan ng aming puso. Huwag po kami masatisfy sa tawag ng laman, sa kayabangan ng buhay, Panginoon, at sa tawag ng mga mata namin, Panginoon. Kundi, matuto po kaming makontento sa inyo, sapagkat lahat po ng bagay ay sa inyo, at sabi niyo po sa inyong salita, lahat ng ito ay lilipas, ngunit ang mga salita niyo ay hindi maglalaho hanggat hindi po ito natutupad. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat mga kapatid namin sa oras na ito, Lord God. Kami po ay nagsisisi sa lahat ng kasalanan namin, sa hindi pagtitiwala sa inyo, Panginoon. At sa oras na ito, inaalis po namin ang aming lumang pagkatao, binubuksan po namin ang aming puso, at inahayaan ka namin, Panginoong Jesus, na pumasok po dito. Dinatanggap pa po namin as our personal Lord and Savior, Panginoon. Mangyari, Lord, na pagharian niyo po kami, kayo na po ang magmaneho ng aming buhay upang hindi na po ito mabangga sa mga bagay na panluloko ng mundong ito at ng gagawin. Salamat, Lord. I pray that, Lord, na continue to bless our family. Makita po nila ang aming asin at ilaw upang sila man din po ay makapamuhay ng may kalayaan sa inyo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, mga kapatid.